Kung titignan natin, ang faith ay madaling sabihin, mahirap gawin. Tama? Maaring ganoon din ang buhay natin. Sa pamamagitan ng faith, dito nasusubukan ng Panginoon ang bawat isa kung hanggang saan mo ngayon pangahawakan ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito na ba ako? Aminin man natin o hindi, ano? Dito minsan tayo na bumabagsak eh. Yung pananampalataya natin na kulang sa pagtitiwala. Tiwala. Dito sa John 3:16, napaka For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yung salitang faith with trust, kung yung pananampalataya mo ay may kalakip na pagtitiwala, yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, na believe it, in Him should not perish but have everlasting life. Pagdating ng kamatayan mo, yung pananampalataya, yung bibigyan mo ng pagtitiwala, ikaw ay mabibigyan ng everlasting life. Well, ngayon, buhay pa tayo, hindi pa natin ito nararanasan, ano? Kaya yung isip ng tao, ano pa yan, nagdadalawang isip pa yan. Ano pa yan, mararating ko kaya ito o makakamit ko kaya itong everlasting life na ito? Yun ang pananampalataya mo, na nag-believe in Him, na naniwala ka sa Panginoon, sa Kanyang salita. Pero yung everlasting life, baka nagdadalawang isip pa yung isip mo dahil hindi ka pa namamatay ngayon, buhay ka pa, kaya hindi mo pa nakakamit yung everlasting life yung pinako ng Panginoon. Kaya sa isip natin, kaya makakalog ko kaya yung sin natin, because nananagawa natin araw-araw, yun po yung nagbibigay sa atin ng pagkawalan ng tiwala. Tama po ba? Kaya sabi dito, ang pananampalataya mo sa Diyos, kaya sinabi mo na ikaw ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan, pagkatiwalaan mo dahil may katotohanan po yun. Huwag lang pananampalataya mo, lakipan mo ng pagtitiwala. So, number 2, faith work patient. Faith work patient. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay may makikita yun sa isang tao. Tama? Faith work patient. Yung pananampalataya natin, dapat may kalakip na pagtsatsaga hanggang sa mabot natin yung pangako ng Diyos. Sa James chapter 1 verse 3 and 4, sabi niyo po sa verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patient. Okay? But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. So maliwanag na ang pananampalataya pala natin ay kailangan mayroong kalakip na pagtitiis, pagtitiis. Hindi tayo ikaw ay nabubuhay, pagtiyagaan mo yung sarili mo na mabago ng salita ng Diyos. Wag mo nang ibalik yung dating nakaraan. Kung kailan ka at paano ka binago ng Diyos, wag mo nang ibalik yung dati. Lumakad ka na sa buhay mo na mayroong pagkakakilala sa ating Panginoong Kristo. Dapat mabago na yung ating pagkatao. Yun yung ating pagtsatsaga na mabago yung ating buhay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Nakukuha niyo ba? Dapat nagsisikap tayong mabuti para sa ating buhay. Sabi dito, may pinagkaloob ng Diyos sa atin. At nakakapagtiis tayo na maghintay sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Amen. Number 3. Buksan tayo. Number 3, faith with supernatural power. With supernatural power. So yung sa Luke chapter 8 verse 43 and 48. Ang verse na ito mga kapatid ay tungkol sa babae na ano tawag yun, yung may sakit na pagdurugo, no? Okay? So
ito yung isang halimbawa ng faith with supernatural power. Paano nangyari yun? Dahil sa kanyang pananampalataya na siya ay mapapagaling kapag nahawakan niya ang damit ng Panginoon Kristo. Siya ay pinagaling nun. Yun ang tinatawag na supernatural power. Dahil ang pananampalataya niya buong buo at may pag-asa para siya ay mapagaling. So ang pananampalataya pala natin ay kayang makapagpagaling. Amen? Kaya nga may time na pag may sakit, ipinapanalangin natin dahil meron itong kapangyarihan. Hindi dahil sa iyong sarili, hindi dahil sa ating sarili yung kapangyarihan, kundi dahil doon sa pananampalataya natin. So, alam niyo naman yung kwento nito, yung babaeng nalagasan. At yun po yung tinatawag na supernatural power. So, ang sabi po doon, yung pananampalataya rin sa babae ay buong lakas at pag-asa na siya ay gagaling dahil sa kanyang pananampalataya. At hindi siya nawawala ng faith with trust. Hindi siya nawalan ng faith with trust. Yung pananampalataya niya, hindi siya nawalan ng pagtitiwala. Nahawakan mo lang niya ang damit ng Panginoon, gagaling siya. Pangalawa, ang nangyari sa babae ito ay meron siyang faith worth patient. Hindi siya nawalan kahit siksikan ng tao doon sa lugar na yon, hindi siya nawalan ng tiyaga. Nahawakan o makahabol doon sa ating Panginoon Kristo, sa laylayan ng kanyang damit. Kaya nagkaroon siya ng kagalingan sa kanyang sakit. Dahil nagkaroon din siya ng faith with not a supernatural power. So yung tatlong yun, dito po ito po yung pinakabuo ng tatlong pananampalataya nito sa babaeng napagaling ng kanyang supernatural power. Amen? Patuloy na po tayo. Para sa lahat, sabi na dito, ano naman kaya ang kaya natin gawin sa ating pananampalataya?